Hello guys, once again, welcome back to another video here at Massive Payout. At sa video na to guys, bali ito ipapakita ko sa inyo kung paano mag-convert ng cryptocurrency into peso gamit itong Redatpay wallet. So sa mga baguhan dito, etong Redatpay guys, isa siyang crypto wallet, so wala siyang kaibahan sa iba pang mga wallet dyan. Pero meron silang binibenta na crypto card. So pag meron ka nito, at pag bibili ka ng crypto card nila, so ito guys, login ko lang para makita nyo. So merong virtual card at meron din silang physical card. Itong physical card guys, parang ATM yan na kung meron kang cryptocurrency na naka-store dito sa wallet mo dito sa Redatpay at meron ka nitong card, so pwede mo nang gamitin yung cryptocurrency mo na yon para mag-shopping. So gamitin mo lang itong card na to kasi makikita natin, yan, Visa card na yan. At kung bibili ka nitong physical card guys, so $100 ang babayaran mo dyan. So ito namang virtual card, yan, $10 lang yan. Pero wala kang hahawakan na card. Magagamit mo siya kung mag-shopping ka online, i-copy-paste mo lang or i-enter mo lang yung mga detalye nitong card na yan doon sa mga platform kung saan ka mag-shopping. So ganun ang paggamit itong virtual card at kung order ka niyan, so $10 yan dito. Pero hindi yan yung ipapakita ko sa inyo kasi merong bago dito ngayon sa Redatpay, yung send na yan. So dito tayo makapag-convert ng cryptocurrency, halimbawa USDT, into peso. Mag-link lang tayo ng bank account natin. So ito yung notification nila, so basahin muna natin yan. So ito ang sabi nila, so you can now send crypto and receive INR, PHP, THB, VND directly to your local bank account. So pwede na nating ma-receive yung crypto into our local bank account. So in peso na yon. Wherever you are, you can access your funds quickly and securely. Now, supporting payouts to these currencies in Southeast Asia. So sa ngayon, medyo maswerte tayo dito sa Pinas kasi kasama na ang Pinas. So yun nga, binanggit, India, Philippines, Thailand, and Vietnam. Then, meron silang sinabi dito guys, tapusin lang natin. Why choose Redatpay? Transparent exchange rate, no hidden fees, available in 30 countries and regions, 24/7 dedicated customer support. Then, ito yung instruction at ito yung gagawin natin mamaya. So, ito yung papakita ko sa inyo. How to send in 3 easy steps. At kung wala ka pang Redatpay account guys, so merong link dyan sa baba nitong video. Click mo lang, mag-sign up kayo or mag-register, then mag-KYC. Ma-access mo na yung dashboard at pwede mo nang gamitin. So sa ngayon guys, ang gagawin natin, bali ipapakita ko sa inyo paano gawin itong mga steps na binanggit niya dyan. So babalik tayo dito sa home tab para makita nyo talaga kung paano gawin. So unang-una, mag-login lang muna ka dito sa Redatpay apps niyo. Yan, click nyo lang yung Redatpay, then mapunta kayo sa dashboard. At dito sa dashboard guys, makita nyo kaagad kung magkano yung amount na nandyan in US dollar. Ito guys, USDT yan na kinash in ko para lang meron akong maipakita sa inyo paano mag-convert ng crypto into peso. So, ang unang gawin nyo pag nandito na kayo sa dashboard guys, puntahan nyo itong send na yan. Yan, click nyo yung send. Tapos, dito guys, lalabas itong select the sending option. So, merong option dito guys, fiat payout or send to Redatpay user. So, pwede tayong mag-send din pala dito ng funds papunta sa ibang user, yung parang P2P. Pero dito, since kailangan natin makatanggap ng fiat, so etong fiat payout ang piliin natin. Yan. So dito guys, merong option ng iba't ibang cryptocurrency na pwede nating i-transfer into fiat. Pag i-tap natin tong arrow na yan, ito ngayon yung mga cryptocurrency na pwede na nating directly gawing peso dito sa Redatpay wallet. So yan, BNB, XRP, TRX, TON, Solana, ETH, BTC, USDC, and USDT. Yung funds ko na nandito ngayon guys is USDT yon. Yan. So 27.9 USDT. So kung halimbawa USDT naman yung funds na nandyan sa inyo, so USDT piliin nyo. Then dito guys, eto ngayon yung recipient. So yan yung matatanggap. So merong options dyan. So sa ngayon, marami silang dinagdag. So USD, AUD, Brazilian Real, Euro, GBP, Hong Kong Dollar, INR, yan. Sri Lankan Rupee, Indian Rupee, Mexican Peso, Nigerian Naira, Philippine Peso, Thailand Baht, then South African Rand. So, ito yung mga fiat currencies na pwede nang tanggapin. Kung saan bansa ka man, so ito yung pwede mong matanggap.
Pero since eto sa Pilipinas tayo, yan, PHP ang ilagay natin yan. Ngayon, mag-enter tayo dito ngayon ng amount. So, nakikita natin dito sa baba guys, merong 27.9. So, i-type lang natin 27.9. So, eto ngayon yung amount na matanggap natin, 1,500.42 pesos. Then, dito sa baba guys, yan, merong part dito na mag-enter ka muna ng recipient. So, dito yung sinasabi ko na mag-enter ka ng bank account. So, tulak natin kunti yan. Then, eto sa akin guys, pag-itap natin, so meron na akong nakasave dyan na bank account. Ang bank account na ginamit ko guys, yung sa C-Bank, kasi yun yung isa sa mga ginagamit ko. Pero guys, maraming options dito. So, pag-itap natin itong add recipient na yan, yan, makikita natin, ito yung pipil upan ninyo pag mag-add kayo ng bank account. Ngayon, so enter nyo lang yung pangalan nyo dito, tapos pipili kayo ng bank name. So dito guys, makikita natin yung listahan ng mga bangko na pwedeng i-link dito sa Red.Pay account natin. So nandyan ang Banco de Oro, Bank of the Philippine Islands or BPI, Metropolitan Bank and Trust Company or Metrobank, Land Bank of the Philippines, Philippine National Bank, PNB, Rizal Commercial Banking Corporation, so RCBC, Union Bank of the Philippines, Security Bank, East West Bank, All Bank, Amanha Islamic Investment Bank, Asia United Bank, so AUB, Australia and New Zealand Bank, Bank of China, Bangkok Bank Public Company, then Bangko Kabayan INC, Bangko Mabuhay, Rural Bank. So, ang dami-daming mga bangko dito guys. Hanapin nyo na lang yung meron kayong account. Or kung wala kayong account, gawa mo na kayo ng account sa isa sa mga bank na nandito. At ang sinasuggest ko dito guys, try nyo yung C-Bank or CIMB. Madaling mag-create ng account nun kasi online na lang yun. Ang wala dito guys, GCash, pati GoTime Bank. So, maaaring sa sunod na time, idagdag din nila. So, ang dami-dami na. So, hindi na problema. So, maghanap na lang kayo dyan kung anong bank meron kayong account. At ang gagawin nyo guys, yun nga, pili ka ng bank name, then enter nyo yung account number nyo dyan. Then, click nyo lang itong next. Then, ma-register na yung bank account nyo. Magkaroon na kayo ng ganyan. So, automatic nakasave na dyan yung recipient bank ninyo. Ngayon, pag meron na kayong bank na nakaregister dyan, ibig sabihin, mabilis na lang yung pag-convert or pag-transfer ng funds. Balik tayo dyan. Then, since ito na yung USDT na i-convert ko, ito na yung amount na marireceive ko. So, ilagay ko na ulit dito yung bank recipient ko yan. Pero bago ko yan gawin guys, pakita ko muna sa inyo kung saan ko ito tatanggapin. So, ang gagawin ko guys, exit ko muna to. At punta muna ako dito sa C-Bank. Etong C-Bank dati guys, eto na siya ngayon, Maribank na siya. So, binago lang nila yung pangalan, pero yung paano siya gamitin, nandyan naman lahat. So, eto makikita natin dito sa account ko sa Maribank or C-Bank, meron akong 44.43 pesos. Actually guys, ginawa ko na yung proseso na to at natanggap ko na dito sa C-Bank. Ito inulit ko lang para meron akong record na video para sa inyo. So ito yung transaction ko una galing sa Red.Pay. Yan, nakatanggap ako ng 1,300 through doon sa yung send option na yon from cryptocurrency into peso. So ito guys, again, nakikita nyo walang laman itong Maribank account ko or yung C-Bank account ko. So, balik tayo dito sa home. Yan. So meron lang 44.43 pesos. So eto nga guys, mag-exit na ako dito. At balik na ako dito sa Red.Pay. Yan. So, eto ngayon guys, ready na ako na mag-transfer. So, click send na lang dito. Yan. So, eto ngayon yung lalabas at meron lang silang kunting mga katanungan dito guys. So, sagutin lang natin yan. Select payout reason. So, merong arrow down dyan. So, click natin yan. So, salary payment or family support. So, kahit ano dyan, piliin nyo. So, family support. Then, click confirm. Actually guys, pag first time mong gawin ito, maraming mga question na lalabas doon na i-check mo lang, nandun naman lahat ang sagot, pumili ka lang hanggang sa makarating kayo sa point na magiging ganito na. Then lalabas na itong pay button na yan, so click mo lang. Yan. Ito guys, humihingi siya ng passkey for verification. Ang ginagamit ko naman itong fingerprint, so tapat ko lang dito sa gilid para ma-approve.
at merong code na isesend sa email. So ang gagawin ko ngayon guys, so kukunin ko lang muna yung code na sinend sa email. So nandito ako ngayon sa email guys at kukunin lang natin yung code na sinend ng read.pay. Ito yung maganda kasi talagang meron ka munang marireceive na verification code dito sa email na i-enter mo doon. Kumbaga, walang ibang makakita niyan, ikaw lang. Kaya safe itong transaction na to. So, ito ngayon yung enter natin dito guys sa read.pay 518295. 518295. So, ito makikita natin, bank processing na. Pwede ko nang ma-receive anytime doon sa C-Bank. So, eto makita natin guys, multi-market payout successful. Ito sinasabi, your multi-market payout has been completed. So, yan. Okay na yung transaction. Ngayon, tingnan natin kung meron nga ba akong na-receive doon sa C-Bank. Or itong Maribank, yan. Merong notification. Makikita natin. So, tap natin yan. At magla-login lang ako. So ito guys, again, napakabilis ng transaction. Yan, makikita natin nandyan na kagad. From crypto, nagiging peso na. So hindi na natin kailangang pumunta sa P2P, sa mga exchange like OKX or sa Binance. Mag-antay pa tayo ng sinong bibili ng crypto natin. Ito guys, napakabilis. Kaya guys, kung nag-crypto ka na, dapat meron ka na nitong apps ng read.pay. So, pwedeng hindi mo na kayo bibili ng card, yung crypto card na yon. Kasi, pwede nang from wallet dito sa read.pay into our bank. So, napakabilis. Kaya again guys, kung wala ka pang account dito sa read.pay, so merong link dyan sa baba nitong video. Click mo lang, mag-register ka, at pwede mong subukan kaagad paano mag-transfer ng cryptocurrency into peso gamit itong read.pay wallet. So, yan lang muna may share ko sa inyo ngayon guys. Once again, thank you for watching and see you on my other videos. Bye-bye.